Tara mga boards, magpalit tayo ng coolant sa ating motor na si Watas sa ating Aerox version 2. Ito yung lalagay natin mga ka-boards. Tapos kailangan din natin ng distilled water pang flashing natin mamaya dito sa radiator. Ito yung unang tatanggalin natin mga ka-boards. Ito, saka ito, saka may isang clip pa dito mga ka-boards. Ito, babaklasin din natin yan. So ito yung unahin ko mga ka-boards. Gumamit lang kayo ng 8mm na T-wrench para sa tornilyo na to sa yan. Next, ito naman sa kabila. Ito, natanggal ko na. Sunod yung tanggalin itong clip dito boards. Ito, tusukin nyo lang ng flat screw yun, tapos ganyan, okay na. Tapos dun mga ka-boards, meron pa ditong dalawang tornilyo, pero isa lang yung tatanggalin natin. Depende na lang kung magbubuksan natin sa kabila. Yun, buksan nyo lang yung gas tank, tapos tanggalin nyo itong tornilyo dito. So ayan na, okay na. Pwede na natin baklasin itong kahan na to, yung bearings na yan. Ganito lang pagbaklas mga ka-boards, dito sa dulo. Yan, baklas na. Pag nabaklas nyo na yung kaha dito mga ka-boards, ang next nating babaklasin, ito, tuklapin natin itong footboard nya. Yun, yan. Tapos ito yung tatanggalin natin, ito, tsaka ito, tsaka itong dalawa dito mga ka-boards, babaklasin na natin yan, tatanggalin yan, tsaka ito G's. Tapos may mga clip pa dito sa ilalim mga ka-boards. Ito, tsaka isa dito. Tapos yung isang tornilyo dito mga ka-boards, tsaka dito isang clip. Yan, tatanggalin natin yan para matanggal natin tong apakan na to, para matanggal natin yung reserve ng coolant dito sa loob. So babaklasin ko muna mga ka-boards. Yung tornilyo dito mga ka-boards, gumamit lang ako ng 10mm na T-wrench. Yun. Yun. Ito yung tatanggalin natin. Tapos may dalawang clip dito sa ilalim, tatanggalin natin. Dalawa. Tapos yung clip dito mga ka-boards, tanggalin din natin yan, tusukin nyo lang yan kasi kwat. Meron pa palang isa dito mga ka-boards na clip, yan, tatanggalin din natin yan. Yung sa taas na clip hindi na kailangan tanggalin yan, yung dito lang, tsaka yung tatlo dito sa baba. Tapos may isang tornilyo pa dito, ito, last na to, mahugot na natin tong apakan nya, yung footboard nya. Yun. Tapos itong
ano na to, ganyan natin, labas natin para mabaklas natin to. Babaklasin ko na mga kabards. Yun lang. Tatanggalin mga kabards itong reserve ng coolant. Itong hose na to, breather hose lang to eh. Yan, puto siya dito, singawan lang to. Yan, singawan. Hugutin nyo lang to mga kabards para matanggal natin. Yan, tanggalin muna natin. Inuhugot lang to. Yun. After yung nahugot mga kabards, may isang tornilyo dito na gis. Yan yung tatanggalin natin. Gamit tayo ng gis na yabe. Ito yan, gis na yan. So, baklas na. Ang next yan mga kaboards, ito, nakapasok siya dyan, kailangan ilabas lang natin yan. Pag nalabas na, merong hose siya dito. Yan yung silalim. Tatanggalin na natin yung mga kaboards. Ito mga kaboards, pindutin mo lang to, yung parang alambre na to para matanggal natin itong hose. Yun, nabaklas mo na mga kaboards. Ito lang yung laman niya mga kaboards, konti. Yan, papalitan natin ng bago to. Tanggal nyo na yung reserve doon mga kaboards. Ito natanggal na natin to. Itong drain plug naman ng radiator, yan yung tatanggalin natin. Magda-drain na tayo, gagamit lang kayo ng Phillips screw. So kamayin lang yan mga kaboards, ganito lang yan. Kutin nyo lang yan para mag-drain na yan. Tanggalin natin yung laman niya ito. Yun, tagas na yung coolant. Wow, galing. So patuluin lang natin yan. After mawala ng laman yan, mayroon pa tayong isang bubuksan mga kaboards, isang drain plug ulit dito sa sa makina niya na mismo. Yan, kailangan din nating tanggalin yun para ma-drain yung sa loob ng makina eh. Yung iba kasi hindi na nila tinatanggal yung tornilyo nun eh. Pero ngayon sa atin, tatanggalin natin para lahat talaga mapalitan ng bago yung coolant natin. So antayin ko lang yan maubos mga kaboards. Mamaya tanggalin natin yung mamaya doon. Yung sa ilalim tatanggalin na natin yung drain plug. Dito lang yan malapit sa may botyo mga kaboards. Nasaan ba? Yan mga kaboards, kita nyo ba yan? Yan. Yung drain plug na yan yung tatanggalin natin. May coolant pa dyan sa loob ng makina eh. I-drain natin yan mga kaboards. Gagamit lang tayo ng 8mm na T-wrench. Ang discard nito mga boards para kasya yung T-wrench, ibaba nyo itong side stand sa kabila, tapos tatagilid natin. Ayan, para mabaklas natin yun. Yun, side stand natin. Yun, tapos tatagilid natin itong motor. Ayan, yung tagilid na natin. Ayan, madudukot na natin yung drain plug sa ilalim. Yung mga boards, tatanggalin ko na yung drain plug sa ilalim. Tapos dukutin natin. Tapos salurin natin mga kaboards. Si tutulo yan eh. Binaklas ko pala itong mga kaboards, hindi ko pinandar. Kumbaga overnight siyang nakaano. Tapos kinabukasan, hindi ko rin siya pinandar para hindi mainit. Hindi na natin ibaba para pantay. Yun. Tutulong na itong mga kaboards pag natanggal. Yun.
Ito mga birds, importante ito, may washer to ha. Kailangan yung washer na ito para hindi mag-leak pag binalik natin. Walang tagas. Yun ang mga birds, pinatulo ko na. Pagkatapos yung mga ka-birds, pag wala nang tumutulo, ito yung gagamitin natin. Distilled water. Ito yung gagamitin natin pang flashing. Para yung mga tirang kulan sa ilalim, mabanlawan. Pandarin lang natin siya ng mga 2 to 3 minutes. Tapos i-drain natin ulit para mabanlawan siya sa ilalim. So antayin ko na lang maubos yan. Babalik na natin tong drain plug nito mga ka-birds dito sa may makina. Kasi magpa-flashing na tayo. Maglalagay na tayo ng distilled water. Ito naman yung babalik natin yung drain plug dito sa may radiator. Sa ilalim. Yan, higpitan lang natin. Kasi mamaya babaklasin din natin ito pagtapos natin mag-flashing. Yan. Tapos niyan yung takip, natanggal mo na. Hindi lang yung gagamitin ito mga ka-birds hanggang mapuno lang to. Distilled gamitin yung mga ka-birds ha. Hindi yung ibang tubig ha. Oh. Babayan. So ayan na, puno na mga ka-birds. Puno na siya. Start ko. Start na yan. So start natin. Yan mga birds, stable lang yung tubig. Orasan natin mga 2 to 3 minutes. Pandarin muna natin para umikot yung tubig, yung distilled tubig, matanggal yung mga tira-tirang kulan, lalong-lalo dito sa may makina. Pandar ng 3 minutes mga ka-birds. Ngayon i-drain natin ulit. Puro green na to. Ano? Sumama yung tira-tirang kulan sa tubig. Pati yung dun sa ilalim, i-drain din natin ulit yun. So i-drain na natin dito mga ka-birds. Pati din to mga ka-birds, banlawan natin ng distilled water. Banlawan natin yan. Okay na mga birds, wala nang tumutulo. Babalikin natin tong drain plug. Taktong higpit lang mga ka-birds. Wala nang mahigpit para hindi malustog. Balik lang. Next, ito naman drain plug ng radiator. Balik na natin para magsalin na tayo ng kulan. Yun. Saktong higpit lang para hindi malustret. Alalay lang. Ang next natin ibalik mga ka-birds, ito ng reserve ng kulan. On yun ang todo mga ka-birds. Yan. So okay na. Pagkatapos ipasok natin siya sa butas. Balik natin sa dati plaster niya. Yun. Ayan na mga ka-birds. Plaster ko na yung reserve niya. Bago natin ito ibalik yung plater hose niya, balik muna natin yung tornilyo para sinalpak mo, matigas na siya, may kapit na. Yan.
Tapos ito na yung breather hose. Salpak na natin. Pinapasok lang to eh. Okay na mga kabords. Next yan, magsasali na tayo dito ng coolant. Tapos sabay bleed natin. Yan mga kabords, magsasali na tayo ng coolant. Open lang natin. Takip. 8mm to mga kabords na alin. Punuin lang natin yung mga kabords. Yan. Meron yung salinan niyang radiator mga kabords. Yan, hayaan nyo lang dyan. Magsalin naman tayo dito sa reserve nya. Salinan natin yan. Ang pagsalin dito mga kabords, huwag nyong palampasin sa upper, sa F. Sa gitna lang siya ng L saka F. Mga kabords. Yan. Dapat sa gitna lang siya ng L saka sa F. Huwag nyong palampasin sa upper. Yun, magsalin na tayo. So, okay na mga kabords. Goods na yun. So, takpan na natin yung reserve mga kabords. So, pag ganyan mga kabords, pwede natin takpan yan. Wala nang hangin sa loob yan. Tablit na maayos yan. Pag ganyan ang itsura. So, pwede na natin takpan mga kabords. Patay na natin yung makina. So, ayun mga kabords. Tapos ko na siyang i-bleed. So, takpan na natin yan. Okay lang yan kahit puno yan, apaw yan. Mabawasan din yan pag binalik ko itong takip. Tatagas din yung sobra dyan. So, okay na. Wala na siyang hangin sa loob. Nag-bleed pala ako dito sa kabila mga kabords. Ito, binuksan ko to. 8mm lang to eh. Binuksan ko siya konti mga kabords. Pinatagas ko yung coolant para yung hangin sa loob lalabas. Dito din nag-bleed pala ako dito para mabilis lang. So ayun, takpan na natin to para matapos na tayo. Ayan. Medyo mainit kasi galing sa andar. So ipitan natin ng alin yan na 8mm. Tapos sa pagbalik ng pairings mga kabords, kung paano nyo binaklas, ganun din yung pagbalik. Madali na lang. So tapos na tayo mga kabords. Okay na, ipitan ko na lang to. Tapos nabalik ko rin lahat to, yung drain plug dito, saka doon sa ilalim, pati yung reserve na lagyan na natin. Goods na mga kabords. So yun lang, salamat sa panonood. Pa-subscribe naman ako sa channel ko. Peace out.